Ayan. Good morning everyone. Salamat at tinatanggalan na ako ng suero. Pang 2 days and 3 days ko na dito everyone sa ospital. Kaya pwede na daw kami lumabas ngayong araw na ito. Ayan. Base sa aking experience everyone, gusto kong ibahagi sa inyo ang tunay na nangyari sa akin. Dati, nag-maintenance ako ng losartan lang naman, 50 mg. Mga 4 months ago na, ayan, tinigil ko yung aking pag-inom ng losartan. Kasi nga, yung aking BP ay nag-80/60. Yung pag naglalakad ako, para na siyang may ganun. Nagaganon yung kalsada. Kaya sabi ko, baka na-overdose na ako ng losartan. Kaya tinigil ko siya everyone. Ngayon, hindi ko pala namamalayan na pakalipas ng siguro mga mga 1 month or 2 months, ay nag-uumpisa na yung aking pagtaas na naman ng aking BP. Kasi sa mga panahon na yan, everyone, nakakaramdam na talaga ako ng kakaiba sa aking katawan. Minsan bumibigat ang aking ulo. Ayan, subalit hindi ko lang pinapansin. Hanggang sa binigla nga ako nitong nakaraang araw. Ayan, tumaas pala yung aking BP. Hindi ko alam. Sakit ng batok ko. Naramdaman ko itong batok ko. Sakit. Para siyang may nagaganon-ganon na feeling ko gari parang sasabog. Umaakyat papunta dyan. Yan, yung bipihin ako ng anak ko na umaga. Nag-170/105 yung aking BP. Hanggang nag-inom ako ng losartan. Ang akala ko kasi pwedeng madala lang yun sa losartan. Hanggang hindi talaga bumababa. Ayan, mga 1 o'clock, nag-inom ulit ako ng losartan na pang-2. Kaya bali 100 mg na yung aking nainom na losartan. Subalit, hindi pa rin bumababa. Ang sakit nitong aking hindi ako makakain. Para na ako nahilo. Ang kinakain ko na lang yung mga soft, kagaya ng oatmeal. Ayan, sinabaw ang kanin na may kaunting asin. Nawala yung aking panglasa. Yung pala, talagang inaatake pala talaga ako ng aking high blood. Medyo matindi yun kasi hindi nga nalalala agad ng 2 ng losartan yung nainom ko, hindi pa din tumatalab. At hanggang dumating yung aking anak na lalaki, panganay. Sabi niya, magkatupril daw ako doon sa ilagay sa ilalim ng dila. Kaya yun nga, tanay niya ng katupril. Kapag hindi pa daw bumaba, kailangan akong i-confine. Yun nga, hindi talaga bumaba. Nakainom na ako ng 2 losartan, 50 mg. Hindi nagkatupril pa ako, hindi talaga bumaba. O bababa ng kaunti, taas sa taas na naman. Sakit-sakit ng batok ko noon. Kaya kailangan na talagang i-confine. Ngayon yan, base sa laboratory na ginawa, nalaman ko na taas na naman pala ng kolesterol ko. At saka yung diabetes ko, tumaas na ng kaunti. Yan, dahil nga sa hindi humuhupa yung sakit kahit pinainom na ako ng mga pain reliever na kagaya ng paracetamol, and then silicoxib, hindi pa siya tumatalab. Kaya kinailangan ng i-CT scan. Ayan. Yung pangalawang araw namin ay dinala ako doon sa Albay Doctors kasi doon ay meron ding CT scan. Base doon sa CT scan, sinasabi na wala naman daw damage sa utak ko. Baka daw umaatake yung migraine ko. Ayan. Saka makapal daw yung aking kolesterol dito sa kumapal daw yung
cholesterol ko. Yung cholesterol ko, yung fats ko parang napunta dito sa Bicol ay luong ito eh. Batok eh. Yan, batok. Ayan. Kaya ang findings ni doktora, kasi ang doktora ko ay napakagaling niya talaga. Haros siya na lahat ang aming doktora kapag kami ay napapasyente. Si Dr. Parinitante Andes, na dito rin siya naka-assign sa Agua Medical Hospital. Ayan. Maraming hospital na pinupuntahan niya. Kaya napakausay siyang doktor. Ngayon, base sa kanyang salaysay sa akin na nabasa niya doon sa CT scan, nagkaroon nga ako ng parang, ayan, cholesterol ko napunta dito sa aking batok. Kaya kung hindi pa daw maalis sa mga gamot, kung pabalik-balik pa din ang sakit ng aking batok, ay kailangan siyang di-ultrasound para malaman kung ilang percent na yung cholesterol na nakabara dyan sa aking batok. Dapat daw hindi lumampas ng 75%. Kasi pag lumampas daw ng 75%, ay kailangan na i-opera. Isa, palagay ko, kahit malaman ko siguro na 75% na yung aking cholesterol na napunta dyan sa aking batok, ay hindi talaga ako magpapa-opera. Kasi napaka-delikado to sa part na to. Nagagalawin eh. Baka hindi na ako makasurvive. Kaya siguro inuman ko na lang, magda-diet na lang ako. Inuman ko ng mga gamot. Kasi yan nga ang pagkakamali ko, kasi tinigil ko kasi yung aking mga maintenance. Kaya dapat pala pag maintenance, sabi ni doktora, kapag dumating na parang nahihilo ka, mag-BP ka, nag-low blood ka, ay ititigil mo lang siya ng mga saglit. Pwedeng 1 araw, 2 araw, tapos ibabalik mo na naman siya muli. Yan, ganyan pala. Kasi kapag tinigil daw na totaling ititigil, talaga may tendency nga talaga na mas ataking ka pa, na mas matindi pa na hypertension or high blood. Kaya hindi ko na talaga matitigil ang aking mga gamot na maintenance. Yan ang aking naging experience. Sabi ng anak ko, napakatigas kasi ng ulo mo. Ayan, pinaiinom ka ng maintenance, nagsasarili ka. Oh. Kung gusto mong ititigil mo. Hindi yan pwedeng ganun. Kasi maintenance nga. Ayan. Kaya yung mga nagiinom dyan ng losartan, amlodipine, huwag niyong ititigil kasi tridor talaga ang high blood. Hindi natin alam kung kailan tayo aatakin. Isa pa siguro nakatrigger ng aking high blood kasi nga kaya emergency ko pa lang ng mama ko. Oo. Dito din sa Agua Medical Hospital. 3 days din siya dito. Nung gumaling na siya, umuwi na kami, dinala ko sa bahay. Doon ko siya sana aalagaan. Ang nangyari, naiwan ko naman siya doon. Kasi kinaumagahan, ganun na nangyari sa akin. Hindi na ako makabango, nawala ng panglasa. Sakit na sakit ng batok ko na pumupunta sa ulo ko. Kumapalibot yung sakit. Buti na lang sa CT scan ay wala naman daw damage yung aking brain. Kaya lang yung pasasalamat ko sa Panginoon na hindi nagka-damage yung aking brain. Pero kailangan, yun nga, pag-ingatan na wag na akong makakain ng matataba. Ayan, nung sobrang alat, ganyan. At kailangan patuloy ang pag-inom ng mga gamot para baka madala ito, hindi na kailangan i-ultrasound. Dahil wala namang request ng ultrasound. Mga reseta na lang yung aking binigay sa akin dyan. Ayan, ito na yung aking chart. Ayan. Mga gamot na iinumin ko. May sahili dyan. Ayan. Marami ang reseta. Kaya sana gumaling na ako, everyone. Ayan, kaya kayong magme-maintenance ay kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo, everyone. Huwag na nating itigil ng basta-basta ang ating maintenance hanggang sa tayo ay nabubuhay. Ayan, laking pasasalamat po, everyone. Ayan, kaya ngayon
matitigil ko muna yung aking mga upload siguro. Magpapahinga muna ako, everyone, ng kaunting sandali. Ayan. Pero kapag medyo okay na ako, babalik ko rin yung aking pagbablog, everyone. Ayan, mga pag-uploads ng aking mga personal, mga pang personal vlog ng everyone. Ayan. Kaya, ayan, pasasalamat to everyone dahil nga binigyan pa ako ni Lord ng another chance. Thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you for watching, everyone.